Si Ate Guy, kabilang dito? Wow! Kasali si Ate Guy, nakaka-surprise naman. At dito, talagang si Ate Guy, magkasunod sila ni Mr. Coco Martin. Si Ate Guy, tahimik lang, pero talaga naman, nakakatuwa, nakakalula, pero dapat lang. Ano ang tinutukoy ko? Mamaya sa pagpapatuloy, alamin natin yan. At si Ate Guy, pupunta ng Cannes sa International Film Festival para dumalo sa awards night. Tuloy ba siya sa May 15 hanggang May 19? Wow! Dadalo kaya si Ate Guy? May plano Pero alamin po natin yan mamaya sa pagbabalik ng Heart's Expression. At syempre, si Ate Guy. Si Ate Guy, yes, merong siyang entry short film. Saan? Mamaya, malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng Heart's Expression. Mga ka-Heart Expression, mga Noranians, nagmamahal kay Ate Guy, ito po si Geferdy R na nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng Heart Expression. Salamat mga Noranians. Maraming salamat po. At nandiyan kayo tumatangkilik ng Heart Expression. Salamat sa patuloy na pag-angat ng panunood ng views ng Heart Expression. Kaya po inspired ako. Thank you po sa mga nagtatanong bakit ano po ito, hindi naka-open ang aking comment section, no? Naka-close ito. Alam niyo po kasi talaga po nag-iingat ako. Kuminsan po ay ewan ko po kung tatanggapin niyo po yung katwiran ko, pero sagaan ng akin alam naman po natin na hindi lang Noranians ang nanonood ng Heart Expression. At ako po ay, kumbaga, alam ko po ang Noranians, mga Noranians ay talagang mahal na sa atin. Pero may mga natatanggap tayong pagbabash. Syempre, hindi naman natin mapiplease ang lahat. Pero ako po, mas gusto ko po kasi yung positive na lang. Ayoko po yung mga may negative na ganyan, bagamat hindi natin maaalis yun. Salamat po sa pagrespeto nyo po at ayoko po ng may kagalit, may kaaway. Ayoko po yung nagsasalita ng hindi maganda. Kaya mas minabuti ko na po na i-close na lang po yung comment section. At darating din po ang pagkakataon na bubuksan po natin yan, no po. At salamat po sa pangunawa. Alam ko po, naintindihan ko po kayo na mga Noranians gusto nyo pong mag-comment na magaganda. At salamat po. Pero ako po ay tumatanggap naman po ng mga mga correction, no po. Maraming salamat po. At sa pagpapatuloy, si Ate Guy po, opo, si Ate Guy pala ay kasali sa latest celebrities na itong pinaka yung yaman o asset. Alam niyo po, si Ate Guy, kabilang siya, $20 million yung kanyang asset. Po, yung kanyang kayamanan. Kasali na po ba dito yung sa Bicol, yung kanyang mga nyugan, yung kanyang hektaryang lupa, po. At sinundan po ni Mr. Coco Martin, po, na pareho pong 20 million. Pero si Ate Guy po ay matagal na po sa industriya, no? Alam naman po natin na si Ate Guy galing sa, sabi nga po, from rag to riches, po. Pero si Ate Guy, yan ba ang laos? Yan ba ang walang pera? Yan ba ang walang kayamanan? Si Ate Guy. Pero kahit nawala yan, si Ate Guy mayaman pa rin sa puso, sa kaibigan. Pero ito po yung nakakasurpresa na kabilang sa Ate Guy. Si Ate Guy napakababa ng loob, napaka-simple, po. Si Ate Guy siguro, kung talagang makikita natin na sabi nga, marami rin sa Ate Guy naging problema noon, marami siyang tinulungan at aminin din natin na nagkaroon siya ng problema noon. May mga taong paano ba sasabihin, may mga taong lumabis sa kanya, inagrabyado siya. Kaya si Ate Guy, kung tutusin, napakayaman ni Ate Guy. Pero ganun pa man, si Ate Guy, ang kayamanan niya ay yung kanyang puso, yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang talento, and of course, yung pananampalataya sa Diyos. Grabe ito, Ate Guy. Talagang natutuwa kami sa iyo na talagang napakasimple mo. At isa pa, po, si Ate Guy ay may entry sa
international festival sa Cannes Festival no po, Cannes. Alam niyo po, hindi ko po ito naintindihan masyado noon. Pero si Ate Guy po mismo pala, entry niya yung Bona na siya ang nag-produce. Entry pala talaga ito. Kasali ito sa film festival at pwedeng magwagi si Ate Guy dito ng Best Actress at iba pa. No po, ang alam ko po nung kasi, si Ate Guy noong matagal na panahon, ewan ko po kung 1980 yun, alam ko po si Ate Guy ang nanalong Best Actress, International Best Actress sa Bona, sa Cannes Festival. Pero dahil wala siya, sabi po, kailangan daw po requirements yung nandun yung nominees, o yung nominated ng Best Actress, at wala si Ate Guy. Pero si Ate Guy ito po yung nanalo, no? Ganun po. Pero ito no po, pagkakataon po muli kay Ate Guy na nakakatuwa talaga, nakakatuwa na ang tagal ng pelikula at ngayon binalikan at kumbaga kailangan si Ate Guy. Alam niyo po, totoo po na napakapalad natin. Nalaman ko lang po ang totoo, yung naintindihan ko lang nung napanood ko kay Kuya Jobert, no po, at as kasama niyang co-host na director, no, si ayan po nakapost po, no, nakalimutan ko ang name, at salamat po na talaga namang si Ate Guy nakakabilib. Ilang taon ang nagdaan at ngayon si Ate Guy, kung hindi niya man nakuha nun, okay lang dahil wala nang dapat patunayan ng Ate Guy. Pero hanggang ngayon, no po, si Ate Guy, wow! Sabi nga po ni Kuya Jobert at na talagang si Ate Guy siya yung mukha ng cinema. Si Ate Guy, totoo po yun. Kaya nakakabilib po, no? At si Ate Guy, ngayon nandun po sa pahayagan ngayon, no, yung balitang ngayon. Alam niyo po, si Ate Guy ay naghahanap ng sponsor ayon po sa ngayon para makapunta po sa Cannes Festival. Wow! Cannes Festival at makadalo. Alam niyo po, sinasabing si Ate Guy, totoo naman po dapat po naghahanap po siya ng sponsor sa Ate Guy ba para makapunta doon sa May 15. Alam niyo po, kung tutuusin po ay maaring kaya naman ni Ate Guy na pumunta. Pero alam niyo po, sa akin po, sa ganang akin, ako po nananawagan na po. Wow, nananawagan. Nawa po, supportahan si Ate Guy ng ating gobyerno. No po, pwede po ba, Mr. BBM? No po, pwede po ba sa FDCP? Pwede ba, no, natulungan natin si Ate Guy? Yung kasi karangalan naman ng bansa ito Produce na Ate Guy yung pelikula. At ngayon, pang nanalo si Ate Guy dito, yung mapadala pa lang doon, panalo na yung magwagi pa si Ate Guy. Yung sabi nga ni Miss Matet, bawat panalo ni Ate Guy, talagang ito ay yung, sabi niya, yung mapa ng Pilipinas. Yun ang napaparangalan ang Pilipinas. Kaya nawa po ay merong hipuin ang puso na tumulong kay Ate Guy, no? Para naman sa ganun talagang, kumbaga, may kabahagi, nire-represent ng Pilipinas mismo ang Bona. Galing, no? Galing-galing talaga ni Ate Guy. Ate Guy, talagang bilib na bilib kami sa'yo. At ito ba ang laos? Ito ba yung sinasabi nila na wala na? Na talaga, ito ba? Ang sarap namang malaos. Kasi kung laos na si Ate Guy, ang ganda pala ng pagkalaos ni Ate Guy, lalong pinag-uusapan. Alam niyo po, sabi ko nga po kahapon sa in-upload ko, na si Ate Guy, kumbaga, nananahimik lang. Kumbaga, hindi niya dinidibdib kung nominated siya, hindi siya nominated. Si Ate Guy, hindi siya nagpupunta kung saan-saan, hindi siya, kumbaga, yan, tahimik sa Ate Guy. Pag-usapan siya, hindi siya pag-usapan. Talagang pag-uusapan siya, pa rin. Kasi bakit? Yung iba, talaga namang bumibilib kay Ate Guy at gustong-gustong pinag-uusapan yung husay ni Ate Guy. Nakakabilib, no? Kaya si Ate Guy talagang wala nang dapat pang patunayan, no? Wala nang dapat pang i-prove. Talagang siya ang reyna ng pelikulang Pilipino at sabihin na natin talagang siya kumbaga sa mga ibang bansa, sa mga aktres, sa mga artista. Talagang si Ate Guy ay kung hindi man kapantay si Ate Guy o si Ate Guy lampas pa, pero sasabihin mo, isa sa pinaka magaling sa buong mundo si Ate Guy. No po, wala nang makakahabol pa. Totoo po yun, uulit-ulitin ko. At maging national artist man ang iba,
si Ate Guy na una ng matagal sa kanila. Si Ate Guy, ang superstar ng pelikulang Pilipino. No po? At talaga namang kahanga-hanga ka, Ate Guy. At ano yung pelikula ni Ate Guy na meron siyang short film na ginagawa? Alam niyo po, ito po yung screenwriting, filmmaking. No po, yung isang short film po ito, merong isang tagahanga ni Ate Guy na gumawa ng short film na pinamagatang Super Fun. Ayan, nandyan po yan. Ito po si Keper DR na nag-iiwan ng As Long As There's Love, nagpapasalamat, and to God be the glory. Please like, subscribe, hit the bell button.